Sa isang liblib na lugar sa Mindoro, may dalawang baryo noon na talagang hindi nagkakasundo. Saksi ako sa mga nangyayari noon, Kabanong. Dati pa lang, nakikita ko na kung paano magkagulo ang dalawang baryo. Kapag may naliligaw na taga-kabila, hindi pwedeng hindi sila lalabas ng baryo namin na walang galos. Kung minsan pa nga, hindi na talaga nakakalabas. 15 anyos pa lang ako noon, kaya hindi ko pa maintindihan kung ano ba talaga ang pinagmumulan ng alitan. Basta sa pagkakaalam ko lang, magkapatid ang dalawang kapitan na magkasulungat na baryo. Ang dalawang baryo na yon ay ang San Pablo at San Mateo. Pinaniniwala ang nauna ang San Pablo sa probinsya ng Mindoro. Mas patanda daw iyon kaysa sa San Mateo. Ang baryo ng San Pablo ay naging kuta raw noon ng mga Kastila. Sinasabing dito rin unang natuklasan ang kinatatakutan ng ilan na nilalang, ang mga aswang. Ngunit kahit na kailan ay wala namang nakapagpatunay na totoo ang mga yon. Samantala, ang San Mateo naman, kung saan ako nakatira, pinamumunuan ito ng isang babaeng kapitan. Matapang at istrikto ang kapitanan namin. Wala siyang pinalalampas na pagkakataon kapag may nagkasala. Naalala ko pa noon, Kabanong, ng unang trabaho ko sa barangay bilang tagalinis. Nakita kong may pinaparusahan ang kapitanan namin, si Ma'am Gloria. Ma'am Gloria, ano bang gagawin natin sa isang ito? Ito kasi yung nagdadala ng impormasyon sa San Pablo. Tanong ng isang lalaking tumatayong leader ng tauhan ng kapitana namin. Ano bang ginagawa sa mga nagtataksil sa baryo ng San Mateo? Pabalik na tanong ni kapitana. Habang nakatago ako sa likuran ng mga kinakalawang na drum, kitang-kita ng dalawa kong mata kung papaanong tinaga sa liig ang lalaking nakagapos. Nagulat ako sa nangyari. Agad na dumaloy ang kaba sa buong sistema ko. Dahil ako ang nakasaksi sa pagpatay, pakiramdam ko noon ay parte ako ng krimen. Nanginginig ako, Kabanong, sa takot ng mga sandaling yon. Ang aking mga balahibo ay nagtatayuan at pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ako makapaniwala na ganoon kalupit si kapitana sa mga traidor. Pagkatapos kong masaksihan yon, ay nagmamadali akong umuwi sa bahay namin. Saka lang ako naging kalmado nang makita ko na ang aking mga magulang. Nakakagaan ng pakiramdam ang mga ngiti nila. Kahit papano, panandalian kong nakalimutan ang mga nangyari. Oh anak, aga mo yatang umuwi ngayon. Akala ko ba'y mamayang alas 9 ka pa ng gabi uuwi kasi may pagpupulong sa barangay? Tanong ng tatay kong si Fred. Maaga po akong umuwi kasi maaga ko natapos yung mga pinapalinis nilang drum. Sagot ko naman sa kanya. Napakasipag naman itong anak natin. Alam mo anak, malayo ang mararating mo kapag ganyan ang ugali mo. Natutuwang sabi naman sa akin ni Mama Susan. Pareho namang may trabaho ang mga magulang ko. Si Papa, tricycle driver. Si Mama naman ay tindera sa palengke. Pero dahil ayaw ko nang iasa sa kanila ang lahat, nagdesisyon ako na kumayod sa sarili ko. Ginagawa ko ito kasi nag-iipon ako para sa darating na pasukan. Siyempre, gusto kong umahon tayo sa kahirapan. Gusto ko na bigyan kayo ng maayos na buhay. Sagot ko naman sa kanila. Basta anak, magpakabuti ka lang sa kahit anong gusto mong gawin, ha? Andito lang kami ng nanay mo para suportahan ka. Tinapik pa ng tatay ko ang balikat ko. Sandali kaming natahimik habang may mga ngiti sa aming mga muka. Maya-maya lang, may malalakas na boses kaming narinig mula sa labas. Boses ng mga tsismosa na napadaan sa tapat ng bakuran namin.
Ay oo nga, alam mo talagang sa kabilang baryo na yan. Peruin mo, kanila pala galing yung aswang na nangangaswang noong nakaraang kina Tessie. Hindi kaya mga aswang ang mga naroroon? Malabo yan. Baka may aswang lang talaga sa kanila. Tapos ginagamit nila para guluhin ang mga taga dito sa San Mateo. Nagkatinginan kaming tatlo nung gabing yon. Nung nakaraan pa kasi usap-usapan ang tungkol sa aswang na yon. Hindi lang masyadong pinagtutuunan kasi nakatutok ang lahat sa alitan ng magkabilang baryo. Ma, pa, totoo ba yung mga sinasabi nun na may aswang daw noong nakaraan kina Ate Tessie? Tanong ko sa mga magulang ko. Totoo yan, anak. Pero ang hirap patunayan. Kasi nga, may ilap ang mga aswang. Sagot ni Papa. Noong wala ka pa, madalas kami nakakakita ng mama mo ng aswang. Yung matatangkad na aso na kulay itim. Aswang ang mga yon. Dagdag pa ni Papa. Tumangon na lang ako. Hindi ko magawang maniwala kaagad kahit na sila na ang nagsabi sa akin. Para kasi sa akin kabanong, masasabi ko lang na totoo ang haka-haka kapag ako mismo ang nakakita. Hindi na namin pinag-usapan pa ang bagay na yon at kumain na lang kami. Maayos namang natapos ang gabi namin kaya nakatulog kami ng maayos. Kinabukasan ng umaga ay maaga akong lumabas ng bahay para bumili ng pandesal. Habang naglalakad ako sa kalye, tumpukan na naman ang mga tao sa bingguhan. Paglapit ko doon, aswang pa rin ang usapan ng mga tsismosa. Tumigil lang sila nang biglang dumating si Kapitana Gloria. Ikulong ng 2 araw itong mga nagpapakalat na may aswang sa baryo natin. Ngayon din! Utos ng Kapitana sa mga tauhan niya. Mangyak-ngyak ang mga tsismosa, ngunit wala na silang nagawa. Kayong lahat, kapag narinig ko pa na may nagpapakalat na may aswang dito, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayo o ipapatay. Naiintindihan niyo ba akong lahat? Takot na takot ang mga tao na tumangon na lamang. Napagilid na lamang din ako. Tandaan nyo, sinasadya ng mga taga San Pablo na gawan tayo ng kwento para lahat ng tao dito ay matakot at mawala sa pagiging alerto. Walang aswang! Gumagawa lang sila ng paraan para masira tayo. Kayong lahat na magpapasira, ako na ang sisira sa inyo hanggat maaga pa. Baka mahawa pa kayo sa iba. Istriktong sabi ni Kapitana. Dali-dali silang umalis at muling nagronda kasama ang mga dinakip na tsismosa. Noong mga sandaling yon, ay nagmadali akong bumili ng pandesal. Pag-uwi ko ng bahay, ay nakaalis na pala sina Mama at Papa. Wala akong mapagkwentuhan noon, kaya pinuntahan ko na lang si Jepoy na paggabi, Jopay. Sakto naman na nakatulala siya sa loob ng bakuran nila. Binuto ko siya ng pandesal kaya napatingin siya kagad sa akin. Aray, shucks ka ha? Halika nga dito. Doon ka mag-throw ng breadings, no? Gagabaan ka sa baga. Sabi ni Jepoy na sinenyasan pa akong lumapit. Hinakbangan ko na lang ang bakod. Anong kailangan? No more utang ng money ha. Wala akong pepay ngayon. Sabi ni Jepoy, sabay higop ng kape. Baliw, hindi naman ako nagpunta dito para mangutang eh. May tatanong lang ako. Sabi ko sa kanya at umupo ko sa gilid niya. Sinasawang ko ng pandesal ang hawak-hawak niyang kape. Oy, ano bang question mo? Jepoy, naniniwala ka ba sa mga chismis na meron daw aswang sa baryo natin? Sabi ko sa kanya. Bigla niyang tinawanan ng sinabi ko. Oo, naniniwala ko no. Ang pudra ko kagabi, inaswang ang mudra ko. Ayon, baka 9 months later, may baby tiyanak na naman ang family. Bongga, di ba? Dagdag palamunin. Parang nabubuang na tumatawa ang baklang yon. Binatukan ko siya kasi lagi na lang siyang wala sa ayos magsalita. Uy, seryoso ko no? Kaya umayos ka. Sabi ko sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok.
Aray ha, makapag-jombag naman wagas. Ano ba pumasok kasi sa brain cells mo at akong tinatanong mo sa ganyang bagay? Pero, by the way, Highway, thank you for the wonderful question. I believe na ang mga aswang ay true lalo. Ayon sa aking lolang godmother na Tegi na. Noong panahon daw nila maraming aswangs. Here dito sa Mindoro ay may many mga monsters. Therefore, I conclude aswangs are true lalo. Kasi Lola knows best. Paliwanag ni Jepoy at pumipilantig pa ang daliri sa hangin. Di totoo nga yung mga aswang. Kung ganun, bakit sinasabi ni Kapitana na hindi raw totoo? Mahinang pagkakasabi ko dahil nababahala akong may makarinig. Alam mo, Kapitana, don't like aswang tapit. Kasi ayaw niya maging wagdu ang mga tao, no? Sabi pa ni Jepoy. Ha? Anong wagdu? Wagdu, meaning duwag. Duwag, wagdu. Bumuntong hininga na lang ako. Lalong sumakit ang ulo ko sa kanya. Parang nagsisisi na ako na kinausap ko pa siya. Oh, saan ka gugora? Tanong niya nang tumayo na rin ako. Uwi na. Wala kang kwentang kausap Sabi ko sa kanya. Ngunit bigla lang niya akong hinawakan sa kamay at may pahabol na salita. Hoy, may nose akong secret ni Kapitana. Tiningnan ko ang mukha niya. Ramdam ko noon na seryoso na siya, kaya umupo na ulit ako. Oh, ano ba yun? Kapag yung kalokohan na naman sasampalin na talaga kita. I do know, but na-sight song ko si Kapitana yesterday once more. Ayusin mo nga kasi yung salita mo, natutulig ako Oo, sige na. Oo na, eto na nga. Imbierna ka naman diyang kagat. Huminga ng malalim si Jepoy para bumuelo. Nakita ko si Kapitana kahapon sa gubat, sa dulo ng baryo natin. Meron siyang pinapasukan doon na parang kuweba. Tapos kapag lalabas siya, uutusan niya ang mga tauhan niya na tabunan ng maraming sanga tsaka mga tuyong dahon yung butas ng kuweba na yon. Sabi ni Jepoy na pinipilit pang gawing lalaki ang kanyang boses. Alam mo ba kung saan yun? Tanong ko naman. Oo, no? Noos ko pa. Pero scared ang beauty ko na pumunta ulit doon kasi alone a cash. Pero if you want to go with me, gora lang. Gusto ko rin manos kung anong sikreto ng etsyuserang Kapitana na yun. Uy, inaan mo nga yung boses mo. Saway ko na lang kay Jepoy. Sinuyod ko na ng tingin ng buong paligid. Mabuti na lamang ay walang ibang tao ng mga sandaling yon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha? Baka mamaya mabulilyaso tayo at lumabas na gumagawa lang tayo ng kwento. Nag-aalangan kong sabi. Kaya nga sumama ka sa akin, no? Mamayang gabi para manos mo rin if liar ako o nagsasabi ng trot. Sabi naman niya sabay kindat. O sige, mamayang 9:00, pupuntahan kita uli rito. Papasok lang ako sa trabaho ko. Okay, see you later. O sige na. Umalis na rin ako sa bahay nila Jepoy Kabanong. Habang naglalakad pa uwi, ay iniisip ko ang sinabi niya. Aminado ako na kinakain din ako ng kuryosidad. Kahit na alam kong delikado na alamin kung ano yon. Para bang may kung anong bagay ang natutulak sa akin na tuklasin yon. Masyado na rin kasing talagang mahiwaga ang katauhan ni Kapitana. Sa sobrang istrikto niya, parang meron talaga siyang itinatago. Pag-uwi ko sa aming bahay, ay agad ako nagbihis para pumasok sa barangay. Dumating ako sa barangay ng marami ng tao. Narinig ko na ang ilan sa kanila ay mga pamilya ng mga nadakip na tsismosa. Nagmamakaawa sila, napakawalan ng kani-kanilang asawa. Hoy bata,
Elmer ba pangalan mo? Nagulat ako sa malaking boses na yon na nagmula sa likuran ko. Pagharap ko ay nakita ko ang lalaking matangkad at maskulado ang katawan. Siya ang pinuno sa mga tauhan ni Kapitana. Opo. Ako nga po. Bakit po? Magalang kong tanong. Pinapapasok ka ni Kapitana sa opisina niya. Bilisan mo. Bad mood yun. Sabi niya. Nagmamadali akong naglakad patungo sa opisina ni Kapitana. Pagbukas ko ng pintuan, ay bumungad sa akin si Kapitana na nakaupo. Pinapaikot-ikot niya pa ang upuan niya, sabay turo sa akin. Elmer, di ba ikaw yung tinanggap ko noong nakaraan na tagalinis ng barangay? Tanong sa akin ni Kapitana. Opo, ako nga po. Sagot ko. Linisin mo nga itong opisina ko. Marami ng alikabok. Sabi niya. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad akong kumilos. Pero hindi man lang lumabas si Kapitana. Nanatili lang siya sa loob at pinapanood ako. Ikaw, may kamag-anak ka ba na dinakip namin? Biglang tanong ni Kapitana. Wala po. Sagot ko na nanginginig ang boses. Mabuti naman. Kasi kung meron, pati ikaw, susunugin ko ng buhay. Sabi na lamang niya. Nagtayuan ang mga balahibo ko at lumakas ang tibok ng puso ko. Pagtingin ko kay Kapitana, ay napakatalim ng tingin na ibinigay niya sa akin. Napayuko na lang ako sa takot na malintikan ako. Matapos kong linisin ang opisina ni Kapitana, ay pinalabas na rin niya ako kaagad. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Buong akala ko, ako naman ang malilintikan. Huminga ako ng malalim nang nasa labas na ako ng barangay. Napatingin na lang ako sa mga tao na pilit gustong makausap si Kapitana. Habang nangyayari yon, napansin ko ang isa sa mga naroroon. Ang lalaki na nakatayo lang sa gilid at pangiti-ngiti. Hindi ko alam kung bakit siya ngumingiti, pero parang ang saya-saya niya pa sa mga nangyayari. Dahil sa kuryosidad, naisipan kong lapitan ng lalaki. Nang makita ako ng lalaki na nakatingin sa kanya, ay nakatunog siya. Umalis siya kaagad. Naglakad palayo. Pagliko niya sa kanang kalye, ay bigla na lang siyang nawala. Hindi ko alam kung saan siya maaaring magpunta. Wala naman siyang pwedeng pagtaguan doon. Saan na kaya yung isang yun? Sino kaya yun? Nagtataka ko na lamang na tanong sa sarili ko. Napapailing akong umalis. Bumalik na lang ako sa barangay. Makalipas ang ilang oras, ay pinauwi na rin ako ni Kapitana. Wala na rin naman akong gagawin ng mga sandaling yon. Nalinis ko na kasi lahat. Hapon na noon, nang mapadaan ako sa border ng dalawang baryo. Tinatawag namin yung namamagitang ilog. Yung kasi ang naghahati sa San Mateo at San Pablo. Naroon ang ilang mga tauhan ni Kapitana. May mga hawak silang mahahabang baril. Umulan o umaraw ay naroon lang sila na nakabantay. Palagpas na ako nang makita ko sa kabila ang bantay ng San Pablo. Pumorma sila at mga ilang sandali lang nakarinig na kami ng magkakasunod na putok. Hindi nakapaganda ang mga tauhan ni Kapitana, kaya marami sa kanila ang agrabyado. Atras muna! Atras! Sigaw ng isang lalaki sa mga natitira niyang kasama. Habang ako naman, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakadapa lang ako sa damuhan. Nang mapagtanto ko na mag-isa na lang ako doon, mabilis akong nagtago sa mga nakatambak na mga punong kahoy. Nakita kong tumawid na ang mga taga San Pablo. Siniguro nilang patay na ang mga nakahandusay sa pamamagitan ng pagpapaputok pa sa mga ulo nito. Diyos ko, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Bulong ko na lamang sa aking sarili. Tingnan nyo kung may mga aswang sa mga napatay natin. Maraming aswang dito sa baryong to eh. Sigurado yan. Sigaw ng isang lalaki. Umalis din naman sila kaagad
nang matiyak na patay na ang lahat. Habol ko ang hininga ko nang makita kong pabalik na sila sa San Pablo. Tumakbo ko paalis. Pupuntahan ko sana si Jepoy noon nang biglang may humablot sa akin na lalaki. Nanlaki ang mata ko nang mapagtanto na yun ang lalaking nakita ko sa barangay. Hinawakan niya ako sa kwelyo at pwersang idinikit sa isang puno. Dinala niya ako sa medyo liblib kung saan wala na makakakita sa amin. Sino ka? Nautal kong tanong. Binitiwan ako ng lalaki at saka nagsalita. Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga, mamamatay ka kapag nakialam ka sa mga nangyayari. Sabi niya sa akin. Ramdam ko ang pagiging maangas sa boses niya. Sino ka nga ba? Anong makikialam? Hindi nga kita kilala eh. Nakita mo ako kanina. Alam mong hindi pangkaraniwan kung paano ko tingnan ng mga taong nagmamakaawa. Kaya alam ko na meron kang naiisip. Bagay na maaaring makapahamak sa'yo o kaya sa akin. Dugtong niya pa. Wala akong ibang naiisip. Bukod sa baka masama kang tao, mandurukot o kaya magdanakaw. Yun lang. Sabi ko sa kanya. Nagbabalak na akong tumakbo paalis noon. Pero mga ilang sandali lang, nagulat na lang ako nang makitang unti-unting nagbago ang mukha niya. Umitim ang lahat ng kanyang mata at tumaba ang dila. Ngayon, alam mo na, kapag nagsalita ka, mamamatay ka. Kinilabutan ako noong mga sandaling yon, Kabanong. Teka, aswang ka ba? Tanong ko sa kanya. Matalino ka naman pala eh. At dahil matalino ka, pwede palang ikaw na lang ang gamitin ko para makuha ang susi kay Gloria. Tutal, nasa barangay ka lang naman din palagi. Napatras ako sa sinabi niya at dumampot ako ng bato. Anong susi pinagsasabi mo? Papatuhin ko yung mukha mo eh. Nasa aktong lalapitan niya ako, kaya binato ko siya kaagad. Nagulat ako nang wala man lang yung talab sa lalaki. Sinakal niya ako at idinikit sa puno. Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Lahat ng taong malalapit sa'yo. Pagbabanta niya, binitiwan niya ako at ngumiti ng nakakaloko. Naglakad siya palayo. Naiwan ako mag-isa, ngunit hindi pa rin ako makagalaw. Sakalang nagrehistro sa sistema ko ang takot. Makailang beses kong nilunok ang sarili kong laway dahil sa takot. Nanginginig ang kamay ko, pero sinubukan ko na lang na ikalma ang sarili ko. Nang makabuelo na ako, ay tumakbo na rin ako pabalik sa barangay. Naabutan kong galit na galit si Kapitana doon. Nalaman na niya na nalagasan na naman sila ng mga tauhan. Lalapit pa sana ako pero bigla akong hinarang ng isang bantay. Bawal ka muna rito. May mahalagang pag-uusapan si Kapitana at ang mga kasamaan ko. Hindi na ako nagpumilit pa. Kaya ang ginawa ko na lang, umuwi ako sa bahay namin. Pagdating ko, ay naroon na si Mama. Saktong nagluluto na si Mama ng kakainin namin. Oh, tapos ka na ba sa trabaho mo? Tanong ni Mama sa akin habang abala sa kusina. Po? Opo. Tanging sagot ko na lang. Biglang dumating si Papa. Nagmamadali niyang pinarada ang tricycle sa gilid at pumasok ng bakuran namin. Iandaan yung mga gamit natin na isasama sa pag-alis. Sakaling masakop tayo ng mga taga San Pablo, aalis tayo kagad dito. Bungad ni Papa na ikinataranta naman ni Mama. Bakit? Nanggulo na naman ba ang kabila? Nag-aalalang tanong naman ni Mama. Pinatay na naman nila yung mga bantay sa namamagitang ilog. Pakiramdam ko, sa susunod na araw makakapasok na sila dito. Sabi ni Papa. Grabe naman. Sino bang kapitan dyan? Tanong ni Mama. Sino pa? Di yung kuya ni Kapitana Gloria, si Dencio. Noong mga sandaling yon, nawalan ako ng lakas ng loob na ikwento ang naranasan ko. Alam kong maniniwala sila sakaling sabihin ko sa kanila ang tungkol sa aswang. Kaso, baka mas lalo lang silang mabahala. Isa pa sa kinababahala ko ay ang sinabi ng lalaking aswang.
Ano ba namang susi yun, no? Ano at paano ko kukunin yung susi na yun? Sabi ko na lang sa sarili. Ano yun, Elmer? May sinasabi ka ba? Tanong sa akin ni Papa. Po? Wala po. Wala. Sabi ko na lang. Buti na lang, hindi narinig nila Papa at Mama ang sinabi ko. Kumain na lang kami nung mga sandaling yon. Pagkatapos ay inimpake na rin namin ang mga gamit na dadalhin sakaling kami ay lumikas. Nang makakuha ko ng tiyempo, ay lumabas ako sa bahay. Dakong 9:00 na nang naglakad ako patungo sa bahay nila Jepoy. Naalala ko na may usapan nga pala kaming dalawa. Malayo pa lang ay natatanong ko na si Jepoy sa tapat ng bakuran nila. Dali-dali akong naglakad papalapit doon. Shucks ka! Bakit now ka lang dumating sa buhay ko? How many years na ako dito? Diyos ko, Lord! Inis niyang sabi sa akin. Pasensya ka na ha. May nangyari lang kasi kanina sa namamagitang ilog. Tapos, ay, naus ko yan. Kalat na kalat na parang virus. May nangyari pa. Nakaharap ko yung isang aswang. Pagsabi kong yon, namulagat ang kanyang mga mata. Sure lalo ka dyan? Aswang talaga? Oo, Jepoy. Totoo sila. At yung aswang na nakaharap ko, may pinapakuha siya sa akin na susi. Kapag hindi ko nagawa ang sinasabi niya, papatayin niya ang mga taong malapit sa akin. Ay, bongga? Kasama Akesh? Oo, Jepoy. Ay, precious gems din ako sa puso niya. Sabi pa niya at nabatukan ko na naman siya. Huy, para kang tanga. Tulungan mo na lang ako mag-isip kung saan makukuha yung susi. Ang sabi, kay Kapitana daw. Paano ko naman gagawin yun? Sabi ko pa sa kanya. Alam mo, gumora na kaya as sa secret ng Lola Gloria na yan? Pag-aaya ni Jepoy. Sigurado na alam mo, ha? Sure lalo, Akesh. Sa kalagitnaan ng gabi ay naglakad kami patungo sa sinasabi ni Jepoy. Halos 15 minutos din ang nilakad namin. Medyo nababahala ko kasi ang dilim-dilim sa gitna ng kagubatan. Parang anumang oras ay bigla na lang may hahablot sa amin. Ayan, malapit na as. Pabulong na wika ni Jepoy habang maigpit na nakahawak sa braso ko. Mga ilang sandali lang ay natanaw na rin namin ang sinasabing kuweba ni Jepoy. Nasaktuhan naman namin na bukasyon at naroon si Kapitana kasama mga tauhan niya. Ayan ang chinichika ko sa'yo. O diba, kabog? May kuweba ang lola? Shh! Huwag kang magdaldal, Jepoy. Baka marinig tayo. Patay tayo kay Kapitana. Bulong ko naman sa kanya. Nakita naming maraming inilabas na baril sila Kapitana. Mahabang baril ang mga yon. Hindi ko inaasahan na yung mga naitatago pala silang mga matataas na kalibre ng baril. Baka yan yung sikreto ni Kapitana, na marami silang baril. Sabi ko. Tangix! Paano magiging secret yan? Alam naman ng mga person na may more silang guns. I think sa loob ng kuweba may kakaiba pa. If want mo malaman, tara na, gora na! Sandali, balo ka ba? Hintayin muna natin sila makaalis. Pinigilan ko siya sa pagtayo. Nakakainis eh. Minsan na nga lang gumana ang utak, ayaw pang gamitin. Tinuon na lang namin ang atensyon kina Kapitana. Lumapit kami ng bahagya para marinig namin kung ano ang pinag-uusapan nila. Siguraduhin niyong walang makakalam kung nasaan ang susi. Kapag nakuha sa atin yon, malalagas tayong lahat. Sabi ni Kapitana sa mga bata-bata niya. Kapitana, anong gagawin natin sa mga taga San Pablo? Tanong ng isang lalaki na tumatayong leader sa mga tauhan. Tonyo ang pangalan. Hintayin natin silang bumalik sa namamagitang ilog. Patayin silang lahat gamit itong mga mahahabang baril. Kapag naubos nyo sila, pasukin nyo na yung baryo nila. Wala tayong patatawarin. Patayin nyo lahat ang makikita ninyo. Walang ititira hanggang sa mapagharian na natin yung San Pablo. Nang sa ganon, maging parte na rin yan ng San Mateo. Saad naman ni Kapitana. Narinig niyo ba yung sinabi ni Kapitana?
Gaganti tayo ngayong gabi! Nagsigawan ng mga kalalakihang armado. Lahat ng yon ay sabik na gamitin ang mahahabang baril na kanilang hawak. Nakwo, warla na si Kapitana. Huwag ka muna nga maingay. Bago umalis sila Kapitana, ay narinig pa naming may sinabi siya. Kung makakasalubong nyo rin ang aswang na si Renato, patayin nyo kaagad. Baka makuha niya pa ang susi. Yari tayong lahat. Ramdam ko ang pagkabahala sa boses ni Kapitana. Dahil doon, napagtanto ko, hindi totoong hindi naniniwala si Kapitana sa mga aswang. Ang totoo, pilit niya lang binubura yon sa isipan ng mga tao. Nang masiguro na namin na nawala na sila Kapitana, lumabas na kami sa pinagtataguan namin at nilapitan ng kuweba. Pinagtatatanggal namin ang mga tuyong dahon at sanga na nakatambak. Bumungad sa amin ang bakod. Walang kandado yon, kaya naitulak lang namin. Ay, darkness. Buti na lang bring ko ang candle. Inilabas ni Jepoy ang kandila at agad niyang sinindihan yon. Jepoy, hindi to kuweba. Tunnel ito. Isa tong daan na maaaring mga Hapon pa ang gumawa nito. Sabi ko sa kanya nang masuri ko ang dinadaanan namin. Kagayang-kagaya kasi yon ng mga nakikita kong larawan ng tunnel sa libro. Nanahimik na lang kami habang naglalakad. Tinahak namin ang tunnel na yon at sa dulo may narinig kaming mga kaluskos. Mga maihinang tunog ng parang hayop. Sandali. Binagala namin ang paglalakad. Mga ilang sandali lamang. Nakakita kami ng malaking kulungan. Nagulat kami kabanong nang malaman na mga aswang ang naroon sa loob. Diyos ko Lord, mga aswang na prisoner! Sabi ni Jepoy. Ito na ba ang sikreto ni Kapitana? Dito ba gagamitin ng aswang na yon ang susi? Tanong ko na lamang sa aking sarili. Napako na lang kami sa kinatatayuan namin nang tumingin ang mga aswang na nakakulong. Nagtayuan ang mga balahibo namin habang pinagmamasda ng mga aswang na naglalaway. Lahat ng yon ay sabik na makalabas. Gravity si Kapitana! May mga prisoner na aswangs! Jepoy, hindi dapat makuha ng aswang na yun ang susi. Papakawalan niya ang mga ito. Mayayari tayong lahat. Sabi ko sa kanya. Oh, anong gagawin, Kesh? Wala naman ang susi sa Akesh. At saka, wala ka ba brain? Papatayin niya ang family and friends mo. Sagot naman ni Jepoy. Napaisip ako sa sinabi niya. Mas lalo akong naging tensyonado. Kailangan na nating umalis dito, Jepoy. Sabi ko, nang maramdaman kong parang may narinig akong paparating. Nagmamadali na kaming naglakad paalis. Pero bago kami makalabas, natunugan ko ang mga yabag ng paa na paparating. Mabilis kong hinila sa gilid si Jepoy. Nagtago kami sa nakatambak na kahoy. Dumapa kami doon at ilang sandali lang, nasilip na namin na may mga bumalik palang tauhan si Kapitana. Sinasabi ko na sa inyong doble suri tayo sa tunnel eh. Kapag may nakapasok na ibang tao rito, patay tayo kay Kapitana. Sagot ng isang lalaki. Nang malagpasan na nila kami, ay dali-dali na kaming umalis doon. Munti ka na tayo doon Sabi ko, nung makaalis na kami sa tunnel. Hingal na hingal naman si Jepoy. Kabalisyos ako doon. Oh, knows mo na now ang secret ng Lola Kapitana? Sabi naman ni Jepoy. Napailing na lang ako at niyaya na kaagad siyang umalis sa lugar na yon. Tagumpay naman kaming nakabalik sa bahay nila Jepoy. Tumambay muna ako saglit doon dahil gising pa naman ang kanyang mga magulang at nagpatimpla si Jepoy ng kape. Habang nakatambay kami, ay nakaramdam kami ng kakaiba. Para bang may nakamasid sa aming dalawa. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ko kay Jepoy. Yesterday, damang-dama, may person sa surroundings. Sabi naman ni Jepoy. Hindi muna kami gumawa ng pagkilos. Pinagmasdan namin ng maigi ang paligid. Mga ilang sandali lang
Nagulat kaming dalawa nang may lumitaw na isang lalaki sa gilid ng bahay nila. Sa gulat ko, Kabanong, nabitiwan ko ang hawak kong tasa. Natapunan ko pa sa paa si Jepoy. Napatili siya dahil doon. Pero natamemid din kagad si Jepoy na magsalita na rin ang lalaki. Anong balita? Nasa na susi? Seryosong tanong niya sa akin. Nakuha agad ni Jepoy ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya sa mga pagkakataon na yun ay namumutla na ang kanyang muka dahil sa takot. Samantala, hindi ko naman alam ang sasabihin ko noon. Parang nagkaroon ng bara sa lalamunan ko. Tinatanong kita, nasa na susi? Pag-uulit ng lalaki. Saka lang ako natauhan at nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Wag! Wag mo ako saktan! Ano? Ginagawa ko pa ng paraan. Masyado pang mahirap makalapit kay Kapitana eh. Hindi pa ako makatsyempo. Ibibigay ko sa'yo kapag nakuha ko. Kaya pakiusap, wag mo ako saktan! Sabi ko sa lalaki. Sa pagkabahalang baka kung anong gawin niya sa akin, ay napalood na lang ako sa harapan niya. Bumuga ng malakas na hangin ng lalaki sa pagkadismaya. Bukas ng gabi, alas 7 sa Batis. Kapag wala pa, magpaalam ka na sa mundong ito. Sabi niya, saka naglakad na rin paalis. Makalipas ang 1 minuto, natatarantang tumakbo si Jepoy palapit sa akin. Elmer! True lalo ba na ang person na yun ang aswang? Tanong ng bakla at inuga-uga pa ang magkabila kong balikat. Hindi na ako nakasagot. Nag-aalala ako para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko makukuha ang sinasabi niyang susi. Una sa lahat, hindi ko naman alam kung saan yung tinatago ni Kapitana. Pangalawa, malabong makalapit ako sa dami palagi ng nakabantay sa kanya. Mababaliw na ako kakaisip, Kabanong. Iniwan ko na muna si Jepoy sa kanila at binalikan ko sina Mama at Papa. Pagpasok ko ng bahay ay mahimbing na silang natutulog. Lalo kong naawa sa kanila. Nang dahil sa akin, mapapahamak sila. Natulog na lang din muna ako. Pinagpahinga ko muna ang utak ko. Paggising ko kinabukasan, naramdaman kong wala na sila Mama at Papa sa higaan. Tinanghali na ako ng gising. Pagtingin ko sa orasan, alas 10 na pala ng umaga. Late na ako sa trabaho ko. Dali-dali ako nagbihis at tumakbo sa labas. Pagdating ko ng barangay, nagtitipo na doon ng mga kalalakihan ng bawat pamilya. Nakita ko rin na naroon si Papa, kaya nilapitan ko siya. Pa, anong meron dito? Tanong ko. Gising ka na pala. Akala ko bukas ka pa magigising eh. Tinitipon ni Kapitana ang lahat ng lalaki sa pamilya. Hinahanda tayo para sa posibilidad na paglusob na naman ng mga taga San Pablo. Masyado nang mainit si Dencio. Sasakupin na talaga niya tayo. Sabi ni Papa. Pa, akala ko ba lilikas tayo? Tanong ko. Hindi pwede, anak. Papatayin tayo ni Kapitana. Kaya nga, nandito lahat ng lalaki kasi dapat lumaban tayo. Sabi pa ni Papa. Pa, hindi pwede. Paano si Mama? Bahala na. Huminga na lang ng malalim si Papa. Kita ko sa mukha niya ang takot. Maya-maya pa ay dumating na rin si Kapitana. Pumesto ang Kapitana namin sa gitna ng maliit na entablado. Makinig kayong lahat. Ang baryo ng San Mateo ay nasa bingit ng kamatayan. Tayong lahat ay nasa panganib. Mayaman man o mahirap, matanda, bata, lalaki o babae, kahit sino sa atin ay maaaring mamatay kung wala tayong gagawin. Kaya tinipon ko kayong lahat para hikayating labanan ng pananakop ni Dencio. Lalabanan natin ang San Pablo. Patay kung patay. Sabi ng Kapitana. Ngunit bulong-bulungan lamang ang naging tugon ng mga tao. Habang abala pa sila sa pagpupulong, sumalisi ako. Pasimple akong umikot sa likuran ng barangay. Nang matanaw ko na ang pintuan ng opisina ni Kapitana, ay agad akong lumapit. Pagpiit ko ng doorknob, laking tuwa ko nang malaman na hindi yun nakakandado. Pero nagulat ako sa loob
nang makita kong may nagbabantay. Mabuti na lang at natutulog yon. Daan-daan akong pumasok. Maingat kong hinanap ang susi sa drawer ng mga lamesa. Maging sa cabinet din. Pagbukas ko sa ilalim ng drawer ng cabinet, nakita ko ang maliliit na kahon na kahoy. Binuksan ko yon at nalaman ko na naroon ang susi. Malakas ang kutob ko na yun na ang susi na sinasabi ng lalaking aswang. Dali-dali kong kinuha yon at pinalitan ko ng barya para may umaalog pa rin sa loob. Bawat hakbang ko palabas ay sobrang ingat ko. Nang makita kong gumalaw ang natutulog na bantay, ay lumakas ang tibok ng puso ko. Pero nakahinga rin ako ng maluwag kasi hindi naman siya nagising. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumakbo na ako ng paalis habang abala pa sila sa lahat ng kanilang pinag-uusapan. Pinuntahan ko kagad si Jepoy. Wala na mga magulang niya roon, kaya pumasok na ako sa loob. Binatukan ko siya para magising ng maabutan kong humihilik. Uy, gising! Tulog ng tulog tong gagong to. Sasakupin na tayo ng mga taga San Pablo eh. Nagulat siya sa ginawa ko kaya napabangon siya kaagad. Ay, gosh! Nasaan ang enemy? Aswangs, are you there? Uy, umayos ka nga. Sinampal ko siya ng bahagyang malakas para matauhan siya. Ouch me! Ano ba? Bakit ka nagsislap ng pak na pak? Tumingin muna ako sa labas ng bintana nila kung may nakakarinig. Nakuha ko ng susi. Dinukit ko ang susi at inilahad sa harapan ng mukha niya. Ay, wow, taray ha! Save na ang family and friends! Jepoy, samahan mo ako sa batis mamayang gabi. Doon ko ibibigay ang susi sa lalaking aswang. Sabi ko sa kanya at nakita ko na parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Oo nga, nag-gain mo na ang susi. Pero knows mo naman na pag pinalet go ang mga aswangs, mga person sa baryo ang mapiperwisyo. Kasi di ba, aswangs are craving for carne of person. Ilang segundo akong hindi nakasagot. Tama naman si Jepoy Cabanong. Siguradong maraming mapapahamak kung makakakawala ang sandamukal na aswang sa tunnel. Pero kung mga mahal ko na sa buhay ang pinag-uusapan, hindi na ako magdadalawang isip. Jepoy, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, mailigtas ko kayong lahat. Oh, touch naman ang heart ko. Ang gagawin natin, bago mag alas 7, pupunta na tayo sa batis. Nandun ang aswang at naghihintay. Sabi ko sa kanya. Tumango na lamang si Jepoy. Mabilis na lumipas sa mga oras at unti-unti nang kumakagat ang dilim. Lahat ng residente ay naghahanda na sa maaaring pagpasok ng mga taga San Pablo. Pinaniniwalaan na ang mga taga San Pablo ay may matataas ding kalibre ng baril. Sapat na yun para patunayan na kaya nilang makipagsabayan kina Kapitana. Bawat kalalakihan sa kada pamilya ay binigyan ng itak. Swertang iba dahil nakatanggap sila ng baril. Tahimik na sa buong baryo. Talagang lahat ay nakahanda na sa mga mangyayari. Samantala, bago kami makipagkita sa aswang na lalaki, pinuntahan ko na muna ang nanay ko sa bahay. Mag-isa na lang siyang nag-iimpake. Si Papa raw kasi ay nasa barangay na. Anak, huwag ka nang magpapakita sa mga taga-barangay. Kukunin ka nila. Isasama ka nila sa barilan mamaya. Gaya ng papa mo. Naiiyak na lang nasabi sa akin ni Mama. Mama, wala na tayong magagawa. Gusto ni Papa yun eh. Sumama ka na lang sa amin. Dadaling ka namin sa ligtas na lugar. Hawak-hawak ko ang kamay ni Mama noong mga sandaling yon. Nanlalamig ang kanyang kamay dahil sa kaba. Yes, yo, Tita Red! Come with us sa baler namin. Meron kaming silong. Pwede ka mag-hide doon. Join force kayo ng aking Mother Earth. Wika naman ni Jepoy na pumipilantik na naman ng mga daliri. Sige na, ako na po ang bahala kay Papa. Sa ngayon, kailangan niyo munang pumunta sa ligtas na lugar. Dagdag ko pa. Madali naman naming nakumbinsi si Mama. Sumama na siya sa amin at dinala na siya sa bahay nila Jepoy.
Kalahating oras bagong alas 7 ay nagpunta na rin kami sa Batis. Wala pang aswang ng mga sandaling yon. Kaya ang ginawa namin ni Jepoy ay pumwesto muna kami sa likuran ng punong bayabas. Oh, mag-eat ka muna para okay ka, tiyan. Sabi ni Jepoy, sabay abot sa akin ng tinapay. Salamat ah. Pero, parang nakarang linggo pa itong tinapay ah. Sabi ko naman sa kanya, pero kumagat pa rin ako. Wrong! Nakaraang buwan pa yan! Napatigil si Jepoy nang marinig naman ang boses ni Kapitana. Kasama niya ang mga bataan niya. Noong una hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa ganong uri ng lugar. Inakala ko nga na may bago silang strategy ng pakikipaglaban. Pero maya-maya lang, narinig ko na lang ang isang pamilyar ding boses ng lalaki. Pagsilip ko, ay yun ang aswang na naghahangad sa susi. Sabi ko na nga ba at hindi ka makakatiis na makiusap ka sa akin. Sabi ng lalaking aswang kay Kapitana. Maangas lang ang tayo ni Kapitana nun. Hindi ako makikiusap sa'yo. Ang sasabihin ko ay pareho tayong makikinabang. Sabi naman ni Kapitana, naramdam ang pagiging mataas sa tinig. Tumawa ang aswang. Mukhang maganda ang iaalok mo sa akin Bakit? Sawa ka na bang makipagmatigasan sa akin? Nasaan ang susi? Hoy, ikaw aswang ka. Umayos ka ng salita mo Kaya ka namin patayin dito. Sabi ng leader ng mga alalay. Ngumisi lamang ang aswang at talatang nabahala ito sa kanyang narinig. Papayag akong patakasin ng mga kasama mong aswang, pero sa isang kondisyon. Sabi ni Kapitana. Anong kondisyon? Tanong ng lalaki. Gagamitin ko sila para labanan ng mga taga San Pablo. Sa sinabing yun ni Kapitana ay kinabahan ako. Delikado ang naiisip niya. Sa paniniwala ko kasi, kahit kailan ay hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng mga aswang. Likas sa kanila ang pagiging mapanlinlang. Hindi ko maintindihan nun kung ano ang pinaplano ni Kapitana. Gusto mong gamitin kami sa mga kalaban ninyo? Gusto mo na tulungan ka namin? Nakangisi ang lalaki ng nakakaloko. Tumungo lang si Kapitana. Nakangiti rin ito na parabang may naiisip na magandang plano. Noong mga sandaling yon, Kabanong, biglang namatay ang mga dala nilang gasera. Mga ilang saglit lang ay sunod-sunod na putok na ang aming narinig. Mukhang nagsisimula na yatang sakupin ang baryo ninyo ng mga taga-kabila. Sabi ng lalaking aswang. Ang dami mong satsat. Sabihin mo sa akin kung papayag ka ba sa gusto ko o hindi. Puro ka daldal. Sabi naman ni Kapitana. Sandaling tumahimik ang paligid. Rinig na rinig namin ang mga putukan. Sa mga sandaling yon, bigla kong naalala si Papa. Wala na ako nagawa kundi ang ipagdasal na lamang sa Diyos na sana nasa maayos na kalagayan si Papa. Sige, payag na ako. Kaya nasa na susi? Gusto ko, ako magbubukas sa kulungan nila. Sabi pa ng lalaking aswang. Sinenyasan ni Kapitana ang isang tauhan niya. Maya-maya lamang ay may inilabas na silang maliit na kahon. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Kasi kung hindi, papatayin ka namin dito. Sabi ni Kapitana, naramdamang pagbabanta sa boses. Napailing at tumawa na lang ang lalaki. Binigay na ni Kapitana ang kahon. Tinanggap din naman kaagad yun ng lalaki at dahan-dahan binuksan. Nang masilip na nito ang laman ng kahon, nadismaya ang lalaki dahil wala siyang nakitang susi na naroon. Dahil nga, nakuha ko na ang susi, Kabanong. Nasaan ang susi? Wala dito! Galit na sabi ng lalaki. Maging si Kapitana ay nagtataka rin. Tumingin siya sa mga tauhan niya, pero wala ding alam ang mga yon na nakuha ko na pala. Ha? Anong wala? Sinilip ni Kapitana ang kahon at maging siya ay nagulat din. Saan ang susi dito? Tanong ni Kapitana sa mga bataan niya. Umiling lang ang mga yon. Babarilin sana ni Kapitana ang isa sa mga tagahawak niya ng susi nang biglang magbago ng itsura ng lalaki.
Naging aswang na ito. Agad na dumistansya sila kapitana. Nang umatake ang aswang na yon, ay hindi sila nagdalawang isip na paputukan. Tinatad kagad nila ng bala hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Hingal na hingal si kapitana, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit. Pinagbuntungan na niya ang isa sa mga tauhan. Nasaan ang susi? Di ba ikaw ang nagbabantay doon? Bago pa makasagot ang lalaki, ay pinagbababaril na ni kapitana ang tauhan niya. Brutal niyang tinadtad ng bala yon. Napatakip na lamang kami ng bibig ni Jepoy. Kinakabahan din kami noong mga sandaling yon. Sobra ang galit ni kapitana. Naisip ko na kapag nalaman niya na ako ang kumuha ng susi, baka mapatay niya ang buong angkan ko. Pigil ang hininga namin noon, kabanong, habang naghihintay sa kanilang pag-alis. Saka lang kami nakakilos ng maayos nang makita na namin padabog na umalis si kapitana. Napasandal na lang kami sa katawan ng puno. Ako, wala ang kapitana, Lola. Kung mano ni kapitana na ikaw gumetso ng susi, dead madela ka talaga. Sabi ni Jepoy. Hinagis ko ang susi sa gilid ng halamanan. Diyan na yan. Baka malaman pa ni kapitana na nasa akin yan. Sabi ko naman. What to do now? Bumalik ka sa bahay ninyo. Asikasuhin mo sila mama at ang pamilya mo. Pupuntahan ko si papa at ang papa mo. Aalis tayo rito sa baryo na ito bago pa tayo mamatay lahat. Tumangon na lang si Jepoy bilang pagsang-ayon. Naghiwalay na rin kami ng landas. Mabilis akong bumalik sa bahay namin. Nagbakasakali lang naman ako na nandoon ang tatay ko. Pero wala. Kaya naglakad-lakad ako. Dinig na dinig ko ang mga putukan sa bawat panig ng baryo. Wala na ring tao sa mga kabahayan. Ilang sandali lang ay natanaw ko ang grupo ng mga kalalakihan. May mga dala silang baril pero sugutan ng dalawa sa kanila. Kuya, nakita niyo si papa? Tanong ko sa kanila nang mapadaan sila. Pumunta ka sa namamagitang ilog. Nandun lahat. Kumuha ka ng baril. Lumabang ka. Sabi ng lalaki sa akin. Tumakbo ko patungo doon. Pagdating ko, nakahilera mga kabaryo namin at nakadapa. Nakikipagsabayan sila ng putok sa mga taga San Pablo. Pa! Tawag ko sa tatay ko nang makita ko siya sa gilid. Hawak-hawak niya ang mahabang itak. Agad din naman siyang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Delikado rito. Sabi ni Papa. Pa, umalis na tayo. Kasama natin si mama. Sumama ka na sa amin. Sabi ko sa kanya. Anak, hindi pwede. Lalaban ako para sa baryo. Papa, mamamatay lang tayong lahat. Binabala lang tayo ni kapitana sa mga kalaban. Kahit alam niya na wala tayong pamana kay Dencio at sa San Pablo. Mauubos lang tayo pa. Kaya mas maiging iligtas na rin natin ang sarili natin. Pasensya na, anak. Pero lalaban ako. Ikaw na ang bahala sa mama mo. Anong magagawa ng itak mo laban sa baril nila? Kita mo yung mga kasama mo, oh. Kapag naubos ang mga bala niyan, makakalapit na sila dito at magsisimula na kayo maubos. Natahimik si Papa sa sinabi ko. Kitang-kita ko sa mukha niya na gusto niya talagang maglingkod sa baryo namin. Ang kaso, hindi na yun ang tamang panahon para doon. Makasarili na kung makasarili. Pero lahat ng buhay ay masasayang dahil sa panggagamit sa kanila ng kapitana namin. Pa, sige na. Ayoko ng wasak na Nahinto ang sasabihin ko. Nang biglang bumulagta ang isang lalaki na nasa gilid namin ni Papa. Tinamaan siya sa noo. Mga kasama, atras! Wala na tayong bala! Kailangan na natin si kapitana! Sigaw ng isang lalaki na tumatayong pinuno nila Papa. Nataranta na ang mga tao nang makitang umabante na ang mga taga San Pablo. Nasa ilog na sila habang nagpapaputok. Isa-isang namamatay ang mga naroon. Napailing na lang si Papa. Wala na siyang nagawa nang hilahin ko na siya palayo sa lugar na yon. Sa mga nakalipas lang na sandali, kumalat na ang mga taga San Pablo sa baryo namin. Nakuha na nila ang ibang parte ng San Mateo. Tanging sila kapitana na lang ang natitirang lumalaban kasama ang mga tauhan niya.
Unti-unti nang nasasakop ang baryo natin. Anong gagawin natin nito? Siguradong papatayin tayong lahat ni Densyo kapag nalaman niyang buhay pa tayo. Nababahalang sabi ni Papa habang mabilis kaming naglalakad papunta sa bahay nila Jepoy. Kailangan na nating umalis. Bahala na sila rito magpatayan. Total, wala naman silang pakialam sa mga katulad natin eh. Sagot ko naman kay Papa. Pinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa marating namin ang bahay nila Jepoy. Sakto naman na naroon na pala ang tatay ni Jepoy na si Mang Elo. Hindi tayo makakalis dito, pare. Napalibutan na ng mga taga San Pablo ang buong San Mateo. Sabi ng Mang Elo kay Papa. Saan tayo nito? Baka maabutan nila tayo. Nababahalang sabi ni Papa. Shucks, halina kayo sa silong ng baler. Mag-hide muna tayo doon. Baka tayo ay madela ng bullet. Sabi ni Jepoy. Pa, mauna ka na. May gagawin lang ako. Sabi ko kay Papa. Teka, saan ka naman pupunta? Alam mo naman nandito ng mga taga San Pablo. Nahihibang ka ba? Inis na tugon ng tatay ko. Ay, Ber, delikado. Kahit sa gubat may mga tauhan na si Densyo, baka ikamatay mo pa. Nag-aalala ring sabi ni Mang Elo. Pero buo na ang loob ko. Kailangan subukan ko ang nasa isip kong paraan. Wala na ako nakikitang hakbang kung hindi yun lang. Tumakbo ko palayo Kabanong. Hindi ko na nililingon pa sila Papa. Mabilis akong pumunta sa kagubatan papuntang Batis. Pagdating ko doon, ay agad kong hinanap ang susi sa pinagpwestuhan namin. Pero dahil madilim na, kinakapakapa ko lang kung saan ko yun naihagis. Ay, nasa ka na ba susi ka? Dapat talaga hindi na kita hinagis eh. Sabi ko na lang sa aking sarili. Tumagal ako ng halos 5 minuto sa kakahanap. Bawat segundong nasasayang, pakiramdam ko, mapapahamak sila Papa at Mama sa ginagawa ko. Bigla kong naalala kung saan ko saktong hinagis ang susi. Kinapa ko yung kaagad. Nanlaki ang mga mata ko nang mahawakan ko na ang susi. Nabuhayan ako ng loob dahil doon. Parang hulog ng langit ang mga sandaling yun. Nagmadali akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. Walang katao-tao doon nang makarating ako. Mabilis kong hinawi ang mga nakaharang na sanga. Dali-dali kong tinanggal ang mga nakabara na tali. Pagpasok ko sa bungad ng tunnel, inilawan ko ang daan gamit ang kandila kong nadala. Hindi na ako nagsayang ng oras pa Kabanong at pumunta ako agad sa kulungan. Tumingin lang sa akin ang mga aswang nang nasa harapan na ako ng kulungan. Ako si Elmer. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagpapakilala doon. Dahil sa kaba, parang wala na ako sa katinuan. Nandito ako para palayain kayo. Pero pakiusap lang, sana wag niyo akong kainin. Maraming tao sa labas, mga taga San Pablo sila. Ginugulo nila ang baryo na ito. Sila ang kainin niyo kasi pinatay na nila mga kasamahan ko. Ito, may susi ako. Pakakawalan ko na kayo. Sabi ko sa kanila. Nakatinginan lang ang mga aswang. Wala ni isa sa kanila ang tumugon sa akin. Marahan akong lumapit Kabanong. Pinasok ko na ang susi sa kandado. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kulungan. Nakatingin sila habang isa-isang lumalabas. Napaatras na lang ako at napadikit sa pader. Huwag niyo akong saktan ha. Ako nagpalaya sa inyo. Sabi ko na lang. Pero ang totoo, nanginginig na ang tuhod ko sa sobrang takot. Nang makalabas na silang lahat sa kulungan, dali-dali silang lumabas ng tunnel na yon. Naiwan ako mag-isa at sandaling napatulala. Hindi ko inakala na kakayanin kong humarap sa sandamukal ng mga aswang na yon. Umalis na rin ako ng tunnel na yung Kabanong. Mas umingay na sa buong baryo. Umalingaw-ngaw pa rin ang mga putok. Walang humpay ang putukan. Habang tumatakbo ako sa kagubatan, nakita ko ang grupo ng mga taga San Pablo na naglalakad. Nagtago kaagad ako. Natakot ako sa mga hawak nilang baril na mas mahahaba pa sa baril nila Kapitana. Lahat ng makikita nyo, matama na matanda, babae o lalaki, papatayin nyo lahat. Wala kayong ititira, maliwanag.
sabi ng isang lalaki doon na paububo pa. Sabay-sabay namang tumugon ng mga naroroon. Siniksik ko ang sarili ko sa halamanan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. Parang mas natakot pa ako sa kanila kaysa sa mga aswang. Noong mga sandaling yon, aalis na sana ako nang bigla silang nagkagulo. Inatake na pala sila ng mga aswang na galing sa tunnel. Walang nagawa ang mahahabang baril nila. Nilapa sila ng mga aswang na parabang ginawa silang hapunan ng mga yon. Pinaghiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan. Nilabas ang mga laman loob at pinag-aagawan pa ito ng mga mas batang aswang. Muntikan na akong masukan nang makita ko ang ginagawa nila. Pero tinakpan ko na lang ang bibig ko para hindi ako makalika ng ingay. Sa nasaksihan ko kabanong, masasabi kong mas brutal pala talaga ang mga aswang. Wala silang sasantuhin. Ang kinababahala ko lang noon, baka pati ang mga taga San Mateo ay patayin at kainin nila. Nasa 10 minuto ko silang pinapanood. Hindi kasi ako makaalis ng mga sandaling yun. Palagay ko ay maririnig nila ako dahil sa talas ng pandinig nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsawa na rin sila sa kinakain nila. Umalis sila at iniwang nakakalat ang parte-parting katawan ng mga taga San Pablo. Wala akong sinayang na panahon. Tumakbo ko paalis at saka binalikan ko sina Jepoy. Ang kaso, pagdating ko doon, ay wasak na ang pintuan nila. Pagtingin ko naman sa silong, ay wala na sila roon. May mga bakas ng dugo rin sa sahig. Agad na dumaloy ang kaba sa sistema ko, kabanong. Unang pumasok sa isipan ko na baka naatake sila ng aswang. O kaya naman ay nadukot sila. Hindi ako mapakali ng mga sandaling yon. Palakad-lakad lang ako sa kinatatayuan ko. Hanggang sa nakita ko na lang na may mga aswang na sa labas ng bahay. Lahat sila ay nakatingin lang sa akin. Napayak na lang ako nang maisip na baka yun na talaga ang katapusan ko. Nanginginig ang kamay ko at tuhod sa sobrang takot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa mga sandaling yung kabanong ay parang nasisilip ko na ang hukay ko. Unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa. Kahit medyo madilim, kitang-kita ko ang kumikislap na laway nila dahil sa kaunting liwanag ng buwan. Tumutulo ang laway nila na parang mga asong gutom na gutom. Nasa aktong papasok na sila sa bahay nang makarinig ako ng magkakasunod na putok. Mabilis na bumulagta ang mga aswang. May mga kalalakihan na lumapit at tinawag ako. Pagtingin ko sa labas ay nakita ko si Kapitana. Para akong nabunutan ng tinik dahil sa nangyari. Buong akala ko ay magiging pulutan na ako ng mga aswang na ako rin naman ang nagpatakas. Sumama ka sa amin. May nagpatakas ng mga aswang. Pabor sa atin pero hindi pa rin tayo ligtas sa panganib na dala nila. Sabi ni Kapitana Gloria. Wala siyang kaalam-alam na ang nagpatakas sa mga aswang ay ako. Pagtayo ko ay hinagis na sa akin ng isa sa tauhan niya ang mahabang baril. Kailangan mong gumamit niyan. Yun ay kung gusto mo lang na mabuhay. Dagdag pa ni Kapitana. Hindi ako marunong humawak ng baril, pero wala akong magagawa kundi dalhin yon. Iniisip ko na lang na kailangan kong mabuhay para mahanap at makita kong muli sina Mama at Papa. Sumabay ako sa paglalakad kasama sila Kapitana. Kahit na papaano ay lumakas ang loob ko. Dumaan kami sa liblib na daan na sa pagkakarinig ko, sila Kapitana lang ang nakakaalam nun. May bahay doon na tinigilan namin. Parte pa rin yun ng Baryo San Mateo, pero medyo malayo na sa pinangyayarihan ng gulo. Dito muna tayo. Hahayaan mo na nating labanan nila Densyo at mga kasama niya ang mga aswang. Sila ang makakalagasan. Sabi ni Kapitana. Gusto ko sanang sabihin na hahanapin ko na ang mga magulang ko. Kaso natatakot naman ako na baka bigla na lang akong bumulagta. Nanahimik na lang ako sa tabi. May nagpakulo ng tubig para sa mga gustong magkape. Nasa bakuran lang ang karamihan sa amin. Habang si Kapitana naman ay nasa loob. Wala pang kalahating oras na naroon kami, Kaabanong,
Nararamdaman namin na parang may umaali-aligid na sa paligid namin. Nagtayuan ang mga kasamahan namin. Nang lumakas sa mga kaluskos ay naalarma na kami. Ilang sandali lang, may mga aswang nang naglabasan sa likuran at itaas ng puno. Sobrang dami nila. Noong mga sandaling yung ko lang napagtanto na mas marami pala talaga sila. Paputukan nyo na, mga inutil! Sigaw ni Kapitana. Pinaulanan nila ng maraming bala ang mga aswang. Pero sadyang mabibilis at mababangis sila. Kahit tinatamaan namin ng iba, marami pa rin ang nakakalapit kung kaya't madali nila kaming nalalagasan. Kapitana! Hindi natin sila kaya! Mas marami sila ngayon! Sigaw ng kanyang tauhan. Atras! Atras muna tayong lahat! Sigaw ni Kapitana. Wala kaming nagawa kundi ang tumakbo paalis habang nagpapaputok. 6 na katao lang kaming natira noong mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ilan ang namatay sa amin. Basta, hindi siya bababa ng 20 katao. Habang tumatakas kami, may ilan pa rin sa mga aswang na nakasunod sa amin. Huminto ang mga tauhan ni Kapitana. Nagtaka naman sila roon kung ano ang pakulo ng mga yon. Anong ginagawa nyo? Ang sabi ko umatras! Sabi ni Kapitana sa 4 na lalaki. Kapitana, umalis na kayo! Haharangin namin sila para hindi nila kayo maabutan! Hindi nakapagsalita si Kapitana. Hindi niya inaasahan na gagawin yun ng kanyang mga tauhan. Hoy, ikaw! Sama mo si Kapitana ha! Baka ingatan mo siya! Sabi pa ng isa sa akin. Oo, sige, akong bahala. Sabi ko, kahit na sa aming dalawa, mukhang ako pa ang poprotektahan ni Kapitana. Tara na! Hinila na ako ni Kapitana sa kwelyo. Tumakbo na rin kami paalis. Habang papalayo kami, nakita pa namin kung papaanong makipagsagupaan ang mga tauhan niya sa mga aswang. Sinamantala namin ang pagkakataon na yon para tuluyan na kaming makalayo. Saka lang kami huminto at nagpahinga nang masiguro namin na hindi na kami matutunton ng mga aswang. Kapitana, mukhang 2 na lang po yata tayo ang natitira. Sabi ko. Bakit? Natatakot ka ba? Tanong niya habang nakasandal sa katawan ng puno. Hindi ako nakapagsalita. Aminado naman ako na takot ako sa mga nangyayari. Mapapakinabangan kasi natin ang mga aswang na yan. Kaso, nawala yung susi. Kapag nalaman ko talaga kung sino ang nagnakaw nun, papatayin ko! Inis niyang sabi. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa kaba. Ikaw, wala ka na bang kasama? Nasaan ang mga magulang mo, Elmer? Biglang tanong ni Kapitana sa mababang tono. Kumalma na rin siya. Hindi ko po alam eh. Umalis ako saglit sa bahay. Pagbalik ko, magulo na. May dugo. Tapos, wala na sila. Balungkot kong sabi. Huminga ng malalim si Kapitana. Naramdaman ko na parang lumungkot din siya. Ipagdadasal ko na lang sana na maubos ng mga aswang ang mga taga San Pablo. Nang sa ganon, may tsansa pa tayong mabawi ang San Mateo. Sabi niya at napailing na lang. Kapitana, bakit po ba kayo nag-away ng kapatid ninyo? Di po ba may kanya-kanya naman po kayong baryo? At saka po, pasensya na po ah. Ang daldal ko pala. Tinikom ko na lang kagad ang bibig ko. Dahil ayaw ko sa gusto niyang mangyari. Hindi na ako naghangad pa ng mas malinaw na sagot. Hinayaan ko na lang maghari ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Makalipas lang ang 1 oras, napagpasyahan na rin ni Kapitana na umalis. Maging siya ay hindi na rin alam kung saan kami pupunta. Basta ang sabi lang niya, lalabas muna kami ng San Mateo. Magbabaka sakali na may ibang makakatulong sa amin. Madaling araw na at naglalakad pa rin kami sa kalagitnaan ng gubat. Huminto kami saglit na makarinig kami ng mga yabag ng paa. Hawakan mong maigi ang baril mo. May mga kalaban. Sabi ni Kapitana sa akin habang nakatago kami sa malalapad na dahon ng gabi. Ilang sandali lang, nasilip namin ang mga aswang na tila ba hinahanap nila ang amoy namin.
Singhot sila ng singhot. Paano po nila tayo nasundan? Ang layo na natin sa kanila. Sabi ko ng pabulong. Malalakas ang pang-amoy nila, lalo na kung may sugat at dugo ka. Sagot niya. Napansin ko na lang ang hiwa sa ibabaw ng kamay ni Kapitana. Dahan-dahang naglakad si Kapitana. Naiwan ako sa pwesto ko. Nang makabuelo si Kapitana, ay agad niyang pinagbababaril sa ulo ang 3 aswang. Bumulagta kaagad ang mga yon. Pero ang hindi namin alam, mas marami pa pala ang nasa paligid. Nabulabog sila dahil sa putok na pinakawalan ni Kapitana. Halika na! Tawag sa akin ni Kapitana. Dali-dali akong tumakbo at sumunod sa kanya. Habang yung ibang aswang naman ay nagsimula na rin tumakbo para habulin kami. Kapitana, di ba San Pablo na kapag tinawid natin ang ilog na yan? Sabi ko sa kanya. Oo, wala na tayong pagpipilian. Diyan tayo pupunta. Sigaw niya. Parang pagpapatiwaka lang gagawin namin nun. Kung hindi naman kami pupunta doon, malamang sa malamang ay lalapain na kami ng mga aswang. Malakas ang agos ng tubig nang tawirin namin yon. Kumapit kami sa kawayan na nagsisilbing gabay para makatawid kami papunta sa kabila. Paglingon ko sa likuran ay nakasunod pa rin ang mga aswang. Nang makaahon na kami sa tubig ay saka kami nagpaulan ng maraming bala. Hindi ko na alam kung nakakatama pa ba ako. Basta ang mahalaga na lang sa akin ay nakakalabit ko ang gatilyo at may pumuputok. Kapitana, mukhang di naman sila nauubos eh. Sabi ko, parang gusto ko na lang tumakbo ng mga sandaling yon. Pero nakokonsensya ako na iwan siyang mag-isa. Sige na, mauna ka na. Sabi niya sa akin. Sigurado po kayo, Kapitana? Tanong ko. Tumango lang siya sa akin at patuloy pa rin sa pagpapaputok. Aalis na sana ako nang bigla namang nagdatingan ng mga armadong lalaki. Nakita ko doon ang kanilang kapitan na si Dencio na nangunguna sa paglalakad. Pinaputokan nila ang mga aswang. Hindi ko maintindihan kung bakit nila tinutulungan si Kapitana. Dapat nga siya ang unang babarilin nila Dencio. Sa dami ng pinakawalang bala ng mga tauhan ni Dencio ay napaatras sa mga aswang. Pero bigla na lang nilang tinutok ang baril kay Kapitana. Tingnan mo nga naman, palay na talaga ang lumalapit sa manok. Piruin mo yon. Ikaw na ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Lakas ng loob mong dumayo sa baryo ko habang yung baryo mo ay unti-unti nang nasisira. Sabi ni Dencio kay Kapitana. Binitiwan ni Kapitana ang hawak niyang baril. Sinenyasan na rin ako ng mga tauhan ni Dencio na bitiwan ang dala kong baril at dumapa. Sinunod ko na lang sila. Sa mga itsura kasi nila, mukhang sila ang walang sasantuhin. Parang mas malupit pa yata si Dencio kesa kay Kapitana. Gloria, kung nakinig ka lang sa akin noon, wala sanang gulo na mangyayari ngayon. Ikaw naman kasi, masyado mong pinagpipilitan ng mga bagay na alam mong magdadala lang ng kasamaan sa probinsyang ito. Tingnan mo yung mga aswang na yan. Dahil sa kagagawan mo, ganyan sila kadami. Kasalanan mo yan eh. Sabi ni Dencio. Tumawa ng mahina si Kapitana. Sinusubukan ko lang silang isalba. Pero hindi mo sila nailigtas, Gloria. Naging perwisyo lang sila. Kung hinayaan mo na lang sana silang mamatay, di sana walang... May pag-asa pa silang mabuhay. Bakit ko sila hahayaang mamatay? Buwelta pa ni Kapitana. Gusto kong tumayo nun, pero sinitsitan ako ng isang lalaki. Alam mong wala nang lunas ang sakit nila. Pero anong ginawa mo? Pinag-eksperimentuhan mo sila. Ginawa niyong aswang ang mga residente ng San Mateo. Wala kang karapatang matawag na kapitan kung sarili mong mga tao ay hindi mo pinapahalagahan. Dagdag pa ni Dencio. Nung mga sandaling yon, ay nag-iba na ang tingin ko kay Kapitana. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, nagsasabi ng katotohanan si Kapitan Dencio. Hindi na nakapagsalita pa si Kapitana. Sandaling naghari ang katahimikan. Nagulat na lang kami nang biglang dinampot ulit ni Kapitana ang baril niya. Bago pa niya maiputok ang baril at makalabit ang gatilyo, pinaulan na siya ng bala ng mga tauhan ni Dencio. Sinalo niya lahat ng bala, kaya mabilis din naman niya yung ikinamatay. Mga kasama,
wala na ang isa nating problema. Ang dapat nating pagtuunan ngayon ay ang mga aswang sa San Mateo. Patayin silang lahat at wala tayong ititira. Sabi ni Dencio. Dinaanan lang nila ako at tumawid na rin sila sa ilog na namamagitan. Ang tanging nagawa ko na lang ay tumakbo palayo doon. Kinaumagahan, nakita ko sila mama sa isang malaking bahay sa San Pablo. Ang sabi nila, iniligtas daw sila ng grupo ni Dencio. Kwento pa nga nila sa akin, si Kapitana daw talaga ang tunay na kalaban. Nais lang daw ni Dencio na iligtas kami sa kapahamakan na dala ng mga aswang. Ang mga aswang daw kasi na yon ay parang alaga ni Kapitana. Dating residente ang mga yon na naging aswang dahil din sa kagagawan niya. Salamat anak at ligtas ka. Mabuti na kaligtas ka sa mga aswang. Nag-aalalang sabi sa akin ni Papa at Mama. Taray! Bongga ang friend ko! Survive ang life ng lolo! Congrats, Elmer! Sabi naman ni Jepoy. Pagsapit lang ng tanghali ay bumalik na rin sila Dencio. Baka sa mga itsura nila ang pagod. Pansin ko rin na nabawasan sila ng bilang. Inubos na namin ang mga aswang. Bukas, kapag ayos na kayo, pwede na kayong bumalik sa San Mateo at simula ng bagong pamamalakad doon. Sabi ni Dencio. Napatango na lang kami sa kanyang sinabi. Hindi ko inakala na mabuting tao pala si Dencio. Nanin lang kami ni Kapitana. Siya pala ang may tinatagong sikreto. Natalo ang mga aswang kabanong. Nanatili naman ang San Mateo sa kamay ng mga natirang residente. Hindi na kami sinakop ni Dencio. Pero isang katanungan lang ang naglaro sa kaisipan ko noong mga sandaling yon. Nasaan kaya ang mga bangkay ng mga aswang? Bakit hindi sinabi sa amin ni Dencio kung nasa saan yon? Wakas,